Good evening everyone. Good evening sir. I'm gonna reporting imposable penalties. Section 4. Dito naman sa section 4, dito nag-aangkat ng mga mapanganib na gamot o mga kontroladong precursor o tagapagpauna at mahalagang chemical. Dito yung parusang habang buhay ng pagkakakulong hanggang kamatayan ay nagmumulta mula 500,000 pesos hanggang 10 milyong piso at ipapataw sa sino man taong nang walang pahintulot ng batas. At kung sino man ang mga mag-aangkat na nagdadala dito sa Pilipinas ng anumang mapanganib na gamot, kung anuman ang dami at kasangkot, kabilang ang anuman at lahat ng uri ng opium poppy or apian. Ito ay isang uri ng halaman na pinagkukuhanan ng bawal na gamot na tinatawag ding opyo. Yun ang opium poppy. O kahit anong nagbabahagi nito at mga sangkap na nagmula sa halaman, at kahit na ito ay para sa mga panglayuning pangbulaklak, pangdekorasyon at pagluluto, pangkulinary na panglayuning pala. Ang penalty sa pagkakakulong mula 12 years and 1 day to 20 years. Ang multa naman mula sa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos sa kung sino man tao, maliban na lang kung pahintulatan ito ng batas. Section 5. Excuse me. Dito naman ay ang pagbebenta, paipagkalakalan, mga administrasyon, dispensasyon, paghatid at pamamahagi at transportasyon ay nagpe-penalty ito ng habang buhay na pagkakakulong hanggang kamatayan, at nagmumulta ito ng 500,000 pesos hanggang 10 million pesos at kung sino mang tao, maliban na lang kung pahintulutan ito ng batas. Kung sino man ang magbenta, makipag-trade, makipag-dispense, makipag-deliver, administer o give way o bigay sa iba, o i-distribute, i-dispatch mo sa pang-transit o transportation na kahit anong droga, katulad ng mga opium poppy, tsaka quantity ng purity ng yung mga regardless, at ng penalty nitong imprisonment ay umaabot ng 12 years and 1 day to 20 years, and a fine range yan 100,000 to ay nagmumulta ito ng 100,000 to 500,000 kung sino mang tao na authorize sa law na magbenta, ganun, basta yun. Section 6. Maintenance of a den dive. Dito naman yung mga maintenance sa den dive resort, mga katulad ng mga ganyan. So ang penalty naman sa life imprisonment dito at nagmumulta ng 500 nagpe-penalty ito ng life imprisonment at nagmumulta ito ng 500,000 pesos to 10 million pesos upon any person na ng den dive or resort ng mga ng mga dangerous drugs, binebenta or ginagamit sa resort, ganun.
kahit anong form, ganun. Ang penalty naman sa imprisonment at nagbumulta ito ng at sa imprisonment ay 12 years and 1 day to 20 years. At nagbumulta ito ng 100,000 to 500,000 kung sino man ang mga tao o grupo na gumagamit sa isang dive resort kung na ginagamit ng tagapagpaunan ng mga katulad na essential chemical na ginagamit o binebenta sa isang resort. At ang maximum penalty nito, in every case when dangerous drug is administered, delivered or sold to a minor, kung binebenta ito sa mga minor de edad na tao, ay minor de edad na kung sinong na pwedeng gamitin sa parehas na place, ganun. Moreover, should any dangerous drug be the proximate cause of the death of person using the same in such a dive resort. Dito naman is kung sino man yung namatay sa paggamit ng kunwari na binigla ay natake, ganun, overuse ka, the penalty ng penalty ng death from 500,000 to 1 million pesos kung sino yung owner or operator, if siya kung sino dun sa dive resort, or kung pagmamayari ba to ng third person, yun, ganun. Section 7. Ang mga empleyado o bisita ng isang dive resort, A, kung sino mang empleyado ng resort na aware sa katangian ng lugar. B, mga hindi kasama sa provision next preceding na aware ito sa nature of the place na dapat bisitahin palagi ito. Section 8. Dito naman ay paggagawa ng mga mapanganib na gamot at mga kontroladong precursor at mga mahalagang chemical, maliban kung pinahintulutan ng batas ay makikibahagi katulad ng paggawa ng mapanganib na gamot. At nagmumulta ito ng 500,000 pesos to 10 million pesos. Sabay ang penalty of imprisonment ranging from 12 years and 1 day to 20 years, and a fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos kung sino mang tao na magma-manufacture o mag-control ng precursor ng mga chemical, mga nagko-control ng chemical, ganun, mga naggagawa, ganun. Section 9. Ito ang mga illegal na paglilipat ng chemical ng mga precursor at mahalagang uri ng chemical, maliban na lang kung pinahintulutan ito ng batas, ay ang mga ng batas ay illegal na
uri ng chemical, maliban na lang kung may pahintulot ito ng batas at ano mang control nitong pasimula at mga mahalagang chemical. Number 10, section 10 pala. Okay po. Section 10, paggawa o paghahatid ng mga agamitan, instrument apparatus. Pag sinabi natin instrument apparatus, kagaya ng mga laboratory equipment, yung mga gear, etc., ganun, mga gamit pang droga at iba pang paraphernalia para sa mapanganib na gamot o mga kabulahadong kontroladong precursor at structural chemical at imprisonment mula sa at nagmumulta ito ng mula sa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos kung sino mang tao na maghahatid or magtataglay maghatid ng kung ano mang instrumente o kagamitan at iba pang kagamitan para sa mga droga, alam man o pinaplanta kung saan lang sila nakakaalam, tulad sa mga ilalim ng mga sa mga tagong lugar. Ito ay ginagamit ito rin ay ginagamit pagpaparami, paglilinlang, paggagawa, pagtatanim, pagsasama-sama at pagpoproseso, panghahanda, etc. At anumang mapanganib sa gamot o precursor at mahalagang chemical na lumalabag sa batas, at kung gagamitin ito na upang mag-inject, makain o lumanghap, kung hindi man ay ipasok sa katawan ng isang tao ang isang droga. Section 11, pag-aari ng mapanganib na droga. Ito naman ay pag-aari ng mapapanganib na droga. Ang penalty naman ay pagkakulong habang buhay hanggang sa pagkamatay, at nagmumulta ito ng 500,000 pesos to 10 million pesos kung sino man na tao kung sino man ang naglabag sa batas ng kahit anong dangerous drug. Kung na lang halimbawa 10 grams of the degree 10 grams or more of opium, B 10 grams or more of morphine, C 10 grams or more of heroin, D 10 grams or more of cocaine or cocaine hydrochloride, E 50 grams or more methamphetamine hydrochloride or shabu, F 10 grams or more of marijuana resin or marijuana resin oil, or letter G 500 grams or more of marijuana, and H 10 grams or more of other dangerous drugs such as but not limited to methylene-dioxymethamphetamine or MDA or ecstasy, parametoxamphetamine PMA, amphetamine PMA, lysergic acid diethylamide LSD, gamma hydroxyamphetamine GHB. Next, section 12. Dito naman ay isang pag-aari ng kagamitan, yung instrumento at iba pang paraphernalia, ang mga paraphernalia.
Ang parusa naman sa pagkakakulong mula 6 months and 1 day to 4 years at ang multa is 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos. ₱50,000 na kung sino man, at maliban na lang kung ito ay pahintulutan ng nagtataglay ng kanyang kontrol sa anumang kagamitan at iba pang angkop para sa paninigarilyo o pagkonsumo o paglunok mga katulad ng ini-ingest ng mga dangerous drugs sa ating katawan. Ganun. Section 13. Section 13, pag-aari ng droga sa mga party, social na pagtitipon o pagpupulong at kung sino man na tao na makakahanap na magtataglay na kung anong droga sa isang party or pagtitipon o sa malapit na kumpanyang hindi bababa sa 2 tao ay dapat magdusa hindi bababa sa ay dapat magdusa ito ng pinakamataas na parusa sa itinakda para sa section 11 possession of dangerous drugs ng batas na ito. Next, section 14 tayo. Dito naman po is pagmamay-ari ng kagamitan o instrumentong aparatos at iba pang paraphernalia sa panahon ng mga partido o mga social na pagtitipon at pagpupulong at pinakamalakas na at ang ang pinakamalakas na the maximum penalty provided for in katulad ng section 12 is nagmumulta siya ng 10,000 pesos ganun hanggang 50,000 pesos during parties. Nagdadala ka ng mga katulad ng mga katulad ng mga basta mga ini-inject, lahat ng ginagamit droga pang party yun. At least kung sino man 2 tao, proximate company yun, ganun. Basta yun, section 14. Section 15 naman is lang po. Ito ay paggagamit ng mapanganib na gamot ang isang taong hindi o inaresto na napatunayang positibo ito sa paggagamit ng droga. At pagkatapos na ito ng confirmatory test at papatakan ito ng parusang hindi bababa sa 6 months rehabilitation sa isang government center para sa kasong paglabag. Yay. Section 16. Section 16
PS tonight mag-alis na wait lang pa pala, meron pa pala sa 15. Sa 15 is nagpapailalim sa mga provision ito na article 8 ng batas na ito, at kung mahuhuli na gumagamit sa pangalawang pagkakataon, siya ay papatawan ng parusang pagkakulong sa 6 years and 1 day hanggang 12 years, at nagmumulta ito ng 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Section 16, pinaglilinlang o pagtatanim ng mga halaman na bilang mapanganib na droga, tulad na pagtatanim ng marijuana sa mga ganun, pagtatanim ng marijuana, pag-grow, ganun. At pinaparusahan ito ang panghabang buhay na pagkakakulong hanggang kamatayan, at nagmumulta ito ng 500,000 pesos hanggang 10 million pesos. At ang ipapataw sa taong pagtatanim o magtanim ng marijuana o anumang halaman. Section 17, dito naman ay yung pagpapanatili ng mga original na talaan na transaksyon sa gamit na droga, mapanganib na droga o kontroladong precursor o tagapagpauna o mahalagang kemikal. Ang parusa naman dito is sa pagkakulong naman siya, pagkakulong mula sa 1 year and 1 day to 6 years, at nagmumulta ito ng 10,000 pesos to 50,000 pesos ay i-impose sa kung sino mang lumabag o hindi sumunod sa batas. Section 18, ito naman ay ang mga hindi kinakailangan reseta ng mga mapanganib na droga o gamot na kinakailangan. Section 18, ito naman ang mga hindi kinakailangang reseta ng mga droga o gamot na mapanganib ay magpaparusa ito sa pagkakulong ng 12 years and 1 day to 20 years, at nagmumulta ito ng 100,000 pesos to 500,000 pesos, at nagkaragdagan na karagdagang penalty ng bisa ng kanyang pagpapawalang bisa ng kanyang lisensya. Section 19 is Section 19, ito naman ang labag sa batas na reseta ng mapanganib na droga. Ang parusa naman dito is naglalaman ng 500. Ang parusa dito is ang pagkakulong hanggang kamatayan at multang
500,000 pesos hanggang 1 million pesos sa sino man tao, maliban na lang kung pahihintulutan ito ng batas sa paggamit ng mapanganib na droga. Thank you. That's all po.